Part 1. Labis ang kaligayahan ko nang dumating si Joanne sa buhay namin mag-asawa, Amira. Kahit hindi namin siya totoong pamilya, minahal namin siya bilang tunay na anak. Alam ko, Maureen, ganoon din ang naramdaman ko nang mahawakan ko si Francis. Tinitigan ni Amira ang babae. Asawa ito ng nakatatandang kapatid ng asawa niyang si Jerome, na 2 taon nang wala dahil sa sakit na cancer. Nagdadalang tao ako, Amira. Ngayon ay wala na kaming mahihiling pa. Naluluha ito sa kaligayahan. Nang mapasulyap siya sa nakaawang na pinto ay napansin niya si Joanne. Halatang nabigla ang bata sa narinig mula sa kinikilalang ina nito. Pumatak ang mga luha nito at mabilis na tumakbo palayo doon. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. 20 years later. Palinga-linga si Emily sa kabuuan ng marangyang bahay. Malaki ang bahay nila sa probinsya na kahit luma na ay napapanatili niyang maayos. Pero higit na malaki ang bahay na ito. Ngayon siya naniniwalang nakapangasawa nga ng mayamang businessman si Joanne. Madalas niya itong nakikita sa shampoo commercial nito 5 years ago. Naging laman din ito ng mga magazines bilang modelo ng isang kilalang designer sa Maynila. Paglingon ni Emily sa dulo ng mahabang hagdan ay nakita niya si Joanne na pinagmamasdan siya. Kung gaano kaganda ang babae noon ay doble pa ngayon. Napaka-elegante nitong tingnan sa suot nitong mamahaling casual dress. Sinalubong niya ito sa puno ng hagdan. Pero bago pa siya nakayakap dito ay naiharang na nito ang 2 palad sa harap niya. Ate! Masayang tawag niya dito kahit napahinto siya sa paglapit. Gusto ko lang linawin ang pagpunta mo rito. Nangako ko noon na kukunin kita, kaya ka nandito ngayon. Pero walang dapat makaalam na may kaugnayan tayo. Nandito ka para alagaan ang anak ko. Formal nitong sabi. At ayokong makarating ito kay Francis. Seryoso na saad ni Joanne. Natigilan naman si Emily sa narinig. Alam niyang kaya siya ipinatawag nito ay para personal niyang alagaan ang bagong panganak nitong sanggol. Pero hindi niya akalaing ililihim nito sa bagong pamilya na magkapatid sila. Wala sa loob na napatango na lamang siya. Sa tindig ni Joanne ngayon ay hindi halatang 1 buwan pa lamang itong nakapanganak. Joanne was almost perfect. At hindi man lamang siya nangalahati dito. Isa man sa makakakita sa kanilang dalawa ay hindi mag-iisip na kapatid siya nito. Magkaiba sila sa lahat ng bagay. Ganoon din sa pisikal na anyo. She was petite, so simple and common. Nakuha niya ang simpleng ganda ng mami nila, na hindi lilingunin ng kahit sino kapag nakasalubong sa daan. Pero sabi ni Francis at ang daddy niya, her beauty comes out after a few moments of staring at her innocent face. Ang tanging pagkakatulad nila ni Joanne ay ang kutis porcelana. Kung si Joanne ay mukhang Miss Mexico beauty, siya naman daw ay parang cast ng Korean telenovela dahil sa singkit niyang mga mata at mamula-mulang pisngi. Tinalikuran siya ni Joanne matapos siyang ipagbilin sa isang kasambahay. Hinatid siya ng babae na napakilalang Clara sa kanyang magiging silid sa itaas. Pumasok sila sa isang connecting door papunta sa nursery. Itinuro nitong isa pang pinto sa kabilang dulo na papunta naman sa silid ng mag-asawa. Nilapitan niya ang crib at kumislap ang mga mata niya nang makita ang natutulog na sanggol. At least I would be dealing with an angel. Napahinga siya ng malalim. Naalalang huling pag-uusap nila ni Francis. Don't worry about me, Francis. I will be fine. Parang nakikinita na niya ang pagkasira ng mukha ng binata. Kung nasa Pilipinas lang ito ay siguradong hindi siya makakaluwas ng Maynila. Don't worry. As if I didn't know Joanne at all. Napabuntong hininga ito sa kabilang linya. Graduating ka na. Nangako ka sa akin na hindi niya pinatapos ang litanya ng binata. I am keeping that promise. Pagbalik mo ng Pilipinas ay nasa Bataan na ulit ako. I really don't understand why after all these years ay naaalala ka bigla ng babaeng yun. This is my chance para muli kaming magkasama ni Joanne
6 na taon na lumipas, sigurado nagbago na siya. Ngayon niya gustong magsisi na hindi siya nakinig sa mga protesta ni Francis. Deep within her ay umaasa kasi siyang nagbago na si Joanne, pero mukhang nagkamali siya. Inilabas ni Emily ang baby sa lanay para ibilad sa pang-umagang araw. Na-curious siya nang marinig ang ingay na nanggaling sa pool. Tinawid niya ang malawak na garden papunta sa likod para silipin kung sino ang naliligo doon. Gusto namang lumalangoy na ang kung sino mang nilalang na yon, pabalik sa gilid ng pool. Pag-ahon nito ay tumambad sa paningin ni Emily ang matipunong katawan ng isang lalaki. Kumikinang sa sikat ng araw ang tumutulong tubig mula sa may kahabaang buhok nito. Parang namagnet ang mga mata ng dalaga. Hindi niya na kayang magbawi ng tingin. All her life ay si Francis lang ang kabuuan ng salitang gorgeous, hunk, para sa kanya. Ngayon lang niya na-discover na may iba pang pinagpalang nilalang sa ibang panig ng mundo na nagtataglay ng mga ganoong katangian. Napalunok siya sa itinatakbo ng isip. Nakadama siya ng pagkapahiya sa sarili dahil sa ginagawang panunubok sa lalaki. Biglang umiyak ang baby na karga niya. Dahil sa bahagyang pagkatuliro, hindi niya agad naisip kung paano patatahanin ng bata. Otomatikong lumipad ang tingin ng lalaki sa pinagmulan ng ingay. Huling-huli siya nitong nagtatago sa gilid ng malaking halaman habang nakatitig dito. Kahit malayo siya ay tiyak niyang nakita nitong pamumula ng mga pisngi niya sa pagkapahiya. Mabilis siyang umatras at bumalik sa lanay para kunin ang feeding bottle ng sanggol. Ibinaba niya ito sa crib. "Pasaway ka," galit na sabi niya sa sarili. "Huwag mong pagalitan ng inosenteng bata. Wala siyang kasalanan." Naniga siya sa pagkakayuko sa crib. Hindi niya namalaya na sumunod palang lalaki sa kanya. "And don't mix duty with pleasure." Nilampasan siya nito, ni hindi siya nakapiyok. Itinakip niya ang palad sa mukha sa sobrang pagkapahiya. Pakiramdam niya ay umuusok ang tenga niya sa sobrang init na nararamdaman. Nang mag-angat siya ng mukha ay nagsalubong ang mga tingin nila. Nasa puno na ito ng hagdan at nakalingon sa kanya. Malamang ay tuwang-tuwa nitong pinapanood ang reaksyon niya. At nakita siya nito ng katukin niya ng kamaong noo niya. Ngumisi ito ng nakakalokot, iiling-iling na pumanhik sa hagdan. Iniwan ang mga bakas ng tumulong tubig mula sa basang katawan nito, na hindi man lang nito pinagkaabalahang punasan at takpan ng tuwalya. Who was that? Ang yabang ng loko. Akala mo naman totoo ng gwapo. Hindi naman kaya masyado, no? Pero aminin mo na gwapo talaga siya. Wika ng bahagi ng isip niya. Nang hapong yun ay muli niyang nakita ang lalaki sa lanay. Kausap nito ang asawa ni Joanne. Nang makita siya nito, hindi siya halos hiniwalayan ng tingin. Nag-init ang mukha niya sa ginagawa ng lalaki. Alam siguro nito na naiilang siya sa mga titig nito. Ewan lang kung alam din nito na halos madapa siya sa pangangatog ng mga tuhod niya. Sa kusina ay kinikilig na ikwento niya kina Clara kung sino ang lalaki. She pretended that she was not interested. Tumangutango lang sa bawat impormasyong sinasabi ng kasama. Isipin mo na lang, 2 years lang ang tanda ni Ma'am Joanne sa anak ni Sir David. Sayang, sana silang dalawa na lang ano. Pero sa bagay, hindi sila bagay. Ang ganda kaya ng GF ni Sir Patrick. Walang sinabi si Ma'am Joanne. Lakas ng boses mo. Kapag narinig tayo niyan si Sante nga abuti nating dalawa. Saway niya sa babae. Kinabukasan wala ang mag-asawa buong maghapon. Nag-out of town ng mga ito. Maghapong nasa nursery si Emily. Nilalaro ang pamangkin. Her job was easy. Pero naiinip siya sa loob ng bahay na yon. Nang makatulog ang bata ay bumaba siya sa sala. Nadaanan niya si Patrick na nasa loob ng nakabukas na music room. Huminto siya saglit sa tabi ng pinto para pakinggan ang tinutugtog ng binata. Huminto naman si Patrick sa pagtipa ng gitara. Hahakbang na sana siya papuntang kusina na magsalita ang binata. "Ipagdala mo nga ako ng beer," sabi nito na para bang kaharap lamang nitong kausap. "May kasama bang binata sa loob?" "Bilisan mo, Emily." Dugtong pa nito. Napasinghap si Emily nang marinig ang sariling pangalan. Dahan-dahan siyang sumilip sa pinto. "Tawag niyo po ako, sir?" "Beer," ulit ng binata. "Make it 2. Ang mga mata nito ay nakapokus sa hawak na electric guitar. Opo, mabilis siyang nagpunta sa kusina. Pabalik na siya nang mag-ring ang cellphone sa bulsa. Ibinaba niya saglit ang hawak na bucket sa glass cabinet at kinuha ang cellphone. Nang makita niya kung sino ang tumatawag ay masigla niya itong sinagot. "Francis, I miss you." "I miss you more, darling. Kamusta naman ang trato ni Joanne sa'yo dyan?"
Okay naman siya. Wala siyang balak na ipaalam sa binata ang totoo. Dahil ora mismo ay pauuwiin siya nito sa probinsya. Ayaw naman niyang iwan ng pamangkin dito. Bakit ngayon ka lang tumawag? Nagtatampo na ako sa'yo. Tumawa ang binata sa kabilang linya. I'm sorry, darling. Madami akong tinatapos. Alam mo namang malapit na akong umuwi dyan. Can't wait to see you, sweetheart. Me too. Mag-iingat ka palagi. I love you. Napasulyap siya sa cabinet at napanganga nang makita ang bucket. Mabilis niyang ini-off ang cellphone at muling itinago sa bulsa. Pagpasok niya sa music room ay agad nagsalubong ang paningin nila ni Patrick. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay nito. Sir, sorry po. Nagbaba siya ng tingin at inilapag ang bitbit sa center table. Hindi ba masyado pang maaga para magkaroon ka ng boyfriend dito sa Maynila? Baka naman puro text at Facebook ang inaatupag mo imbis na mag-alaga ng bata. Sita nito sa kanya. Nagpigil siya at huminga ng malalim bago sumagot. Sa sahig pa rin siya nakatingin. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. May ipag-uutos pa po ba kayo? Do you always do that? Napaangat siya ng tingin. Hindi po. Ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula nang dumating ako dito. Muli siyang yumuko. What I mean is, do you always watch people from a distance and then avoid looking at them kapag nasa harapan mo na? Nag-init ang mukha niya. 2 beses na siyang nahuli nito na tumitingin dito. Hindi ko po kayo naiintindihan. Even if I can't see your face, I'm sure that you are blushing. Babalik na po ako sa itaas. Tumalikod siya, tumakbang palabas. Ganyan ka ba kung humarap sa amo mo? Hamon ng binata. Kinakausap pa kita. I can fire you for turning your back at me. Napakagat siya ng labi. Walang nagawa kundi huminto. Come back here. Utos nito. Come on. Hindi ako naniniwalang hindi mo ako naiintindihan. Joan will never hire an educated nanny. Huminga muna siya ng malalim bago muling humarap sa binata. Come here. Humakbang siya palapit dito. Abutan mo ako ng beer. Dumampot siya ng isang lata ng beer at iniabot sa binata na ngayon ay nakaupo sa harap ng drum set nito. How do you find my song? Tanong nito. Muling umakyat ang lahat ng inis sa mukha niya sa direktang tanong na yun ng binata. Just as I expected. Hindi ko akalaing may nagbablush pa sa panahong ito. Itinaas nito ang palad at hinaplos ang kaliwang pisngi niya. Kamuntik na siyang mapalundag ng maramdaman ng parang daloy ng elektrisidad sa balat niya. Nang makabawi ay mabilis siyang umatras. Excuse me, sir. Baka po nagising na ang baby. Mabilis siyang lumabas doon at pumanhik sa nursery. Napabuga siya ng hangin pagsara ng pinto. Anong karapatan ng lalaking yun na hawakan siya? Alam nitong epekto nito sa kanya. And he was deliberately playing with her emotions. Sa mansyon naglagi si Patrick. Dahilan niya sa ama, pinapaayos niya ang condo unit. Sa tuwing oras ng hapunan niya nakikita niya si Emily kasama ng 2 pang kasambahay. Lagi niya napapansin ang mapuputi at makikinis na binti ng dalaga. Ang magandang hubog ng katawan nito. At hindi nagawang itago ng uniform ang mga assets na taglay nito. Gusto niyang matawa sa sariling reaksyon. Kailan pa siya naging parang binatilyo na nangangarap sa isang nagdadalaga. Looking at her now in her ponytail. Mukha lang itong 17 na walang kamuwang-muwang sa mundo. She was not really that beautiful compared sa mga babaeng natitipuhan niya. But she was definitely oozing with appeal. And he was always amazed to see her blush. Sa tuwing magtatama ang paningin nila. Minsan palabas siya para makipagkita sa tropa. Nakita niya sa side mirror ang naglalakad na dalaga. Bigla ang pagtapak niya sa preno at iniatras ang sasakyan sa tapat nito. Nagbukas siya ng bintana. Sakay na. Alok niya sa dalaga. Halatang nagulat si Emily at mabilis na umatras palayo. San ba ang punta mo? Oh, dyan lang sa parish church. San yun? Sa Houston Street lang po. Sakay na, idadaan na kita doon. Nako sir, wag na po. Malapit lang naman yon. Salamat na lang po. Nagpatuloy na ang dalaga sa paglalakad. Pinausad niya ang sasakyan. Sinabayan niya ang mabilis na mga hakbang ng dalaga. Sige, kung ayaw mong sumakay, ihahatid na lang kita ng ganito. Hindi naman po ako maliligaw dito sa loob ng subdivision. Ihahatid pa rin kita, kaya mabuti pang sumakay ka na. O pagpapawisan ka lang sa paglalakad. Hindi rin naman kita iiwan. Huminto ang dalaga.
Hinarap siya at akmang sasagot pa, pero muling itinikom ang bibig. Sa napipilitang paraan ay sumakay din ito. Salamat, kiming saad ng dalaga. You're welcome. Malapad ang ngiting ibinigay niya dito. Dumukwang siya para abutin ang seatbelt. Sinadya niyang ilapat ang katawan sa dalaga. Kamuntik pa siyang matawa sa reaksyon ng dalaga. Nang dumikit ang braso niya sa balikat nito, kulang na lang ay dumausdos ito sa ilalim ng upuan para iiwas ang sarili sa kanya. Pagdating sa harap ng chapel ay mabilis na bumaba ang dalaga. Salamat po, sir. Tumalikod na ito at pumasok sa simbahan. Matapos nitong magdasal ay umupo na ito sa mahabang bench. Nagulat ito nang makita siya na prenteng-prente sa pagkakaupo sa tabi nito. Anong ginagawa niyo dito? Nandito na rin lang ako. Magbabawas na rin ako ng kasalanan. Itinakip ng dalagang isang palad sa bibig at itinuon ng pansin sa harapan. Kailan ba siya huling nagsimba? Nung kasal ni na Joanne at ng kanyang ama. Kung hindi pa sa maganda at chinitang yayay, hindi siya makakapasok ulit sa loob ng simbahan. Matapos ang misa ay muli niya itong tinanong. Saan ang tuloy mo niyan? Dadaan lang po ako saglit sa supermarket tapos babalik na ako sa mansyon. Ihahatid na kita. Huwag na po, sir. Nakakahiya na sa inyo. Sakay na, Emily. Muli ay walang nagawa ang dalaga kundi sumakay. Pagdating sa supermarket ay muli niya itong sinundan sa loob. Huwag mong sabihin na may bibilhin ka rin, sir. Medyo may katarayan ang sabi nito. Depende kung anong makikita ko sa loob. Kinuha niya ang pushcart na hinila ng dalaga. You first. Nagkaroon siya ng pagkakataon para pag-aralan ng anyo nito. Sa suot nitong flat sandals ay hanggang balikat lamang niya ito. He examined her toes carefully. Pudpud ang mga kuko nito. Namumulang mga sakong na parang kagagaling lang sa foot spa. Hindi niya maiwasan na maisip na halikan ng dalaga. Nang biglang huminto ang dalaga ay nabangga niya ng pushcart ang likod nito. Kamuntik na itong matumba. My God, I'm sorry. Para siyang nagising mula sa isang napakasarap na panaginip. Doon lang niya napansin na nasa toiletries section na sila at may hawak na shampoo ang dalaga. Hindi ba provided ang mga yan sa mansyon? Nagtatakang tanong ni Patrick dito. Hindi ko po kasi hiyang ang ibang brand. Bawat damputin ng dalaga ay kinukuha niya at inilalagay sa pushcart. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nakapasok sa isang grocery store at wala siyang ideya sa standard retail price at quality ng mga bilihin doon. Pero sa nakikita niyang pressure ng mga kinukuha ng dalaga ay sigurado siyang hindi ito mga klase ng sabon, shampoo at iba pa na ina-apply sa katawan na ginagamit ng isang ordinaryong kasambahay. Dinampot niya ang sabon at inamoy. So this is your brand? Floral but mild. Nangangati po kasi ako sa ibang sabon. Obviously. Sobrang nipis ng balat mo. Halos kita ko na lahat ng veins mo. Muli siyang dumampot. This time ay conditioner yata ang nakuha niya. And this is what makes your naturally brown wavy hair extra shiny and bouncy? Para ka naman nag-e-endorse ng product sa TV commercial. Natatawang sabi nito. At paano mo naman po na sigurado na natural ang kulay at texture ng buhok ko? Because your hair matches your skin. I wonder if... Nag-isip siya saglit at saka umiling. I wonder where Joanne got Crystal's nanny. I would love to have her as my personal caregiver and more. Ano? Wala. Pagliko nila sa kabila ay may dinampot ang dalaga na inilagay nito sa ilalim ng shampoo. At mabilis na hinila ang pushcart palayo doon. Nagpunta ito sa chocolate section. Dumampot ito ng iba't ibang klase ng chocolates. Parang nakalimutan na nitong may kasama ito sa likuran. Hindi ka naman sabik sa chocolates, ano? Parang nagulat pa ito nang lingunin siya at alanganing ngumiti. Iyan po kasi ang gusto kong snack. Tumangu-tango si Patrick. Snack? Hindi halata. You are so slim. Hindi siya pinansin ng dalaga. With wings? Wala sa loob na basa niya sa bagay na itinago ng dalaga kanina. Bigla ang lingon ni Emily at hinablot ang bagay na yun sa kamay niya. Pwede ba? Nanlalaki ang mga mata nito nang sitahin siya. Dapat bang dumaan sa inspection ng lahat ng bibilhin ko? Nagkibit lang siya ng balikat. Just curious. Tell me, how does that thing work? I mean, the wings thing. He even quoted the words. Alam niyang naiilang ang dalaga at naaaliw siyang panoorin ang reaksyon nito. Namula ang mukha nito sa inis at pagkapahiya.
Itinulak nito ang pushcart papunta sa counter at pabagsak na inilabas isa-isang mga items sa harap ng kahera. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.